Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po ay nagpapasalamat at natutuwa sapagkat kasama natin ngayon ang mga lingkod ng Panginoon na patuloy na nag-uusad ng tinatawag na gospel. Naalala ko sa Matthew chapter 11, verse 12, ang sabi po rito, "The kingdom of heaven has been forcefully advancing, and the forceful men lay hold of it." The kingdom of heaven has been forcefully advancing, and the forceful men lay hold of it. Ibig po sabihin, nung time ni Moises, kay David, gumapang kay Isaiah, kay Jeremiah, kay Ezekiel, hanggang kay Malakias, kay Malakay, hindi umusad ang gospel. Nanatiling stagnant. Subalit ang sabi ng Panginoong Jesus, from the time of John the Baptist, nung dumating si John the Baptist, until now, at sa oras na to, ang kingdom ng Panginoon ay patuloy na umusad. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at meron akong good news sa bawat isa. Dahil po, simula nung time ni John the Baptist, hanggang sa time ng Panginoong Jesus, hanggang sa time ngayon na naririto na ako, at naririyan na mga lingkod ng Panginoon, ang kingdom ng Panginoon is now forcefully advancing. Iniuusad natin ang gospel sa ating mga kasama. Hallelujah! Praise God! Praise God! Isang best up offering, ibigay natin sa Panginoon. Glory to God! Kadalasan po, kapag ako po'y nagkakaroon ng opportunity to speak sa tinatawag na ganitong mga pagkakataon, lagi ko pong ipinagyayabang at pinagmamalaki na naniniwala ako kay Jesus. Bakit hindi kay Muhammad? Bakit hindi kay Buddha? Bakit hindi kay Confucius? Bakit hindi kay Tao? O maging kay Jose Rizal? Dahil puntahan ninyo ang puntod ni Muhammad, nandoon ang kanyang kalansay. Pumunta kayo kay Buddha, nandoon ang kalansay niya. Si Tao, Confucius, nandoon ang kanyang kalansay. Maging si Jose Rizal, nandoon din ang kanyang kalansay. Pero pumunta tayo sa puntod ng Panginoong Jesus. It's an empty tomb. Wala. Dahil ang sinasabi ng mga historians, bumangon siya mula sa mga patay at umakyat sa langit. Alam ninyo, naniniwala ko sa Panginoong Jesus because of historical fact. It's a history, a record of history. Wala pong makakatakas sa pangalan ng Panginoong Jesus na historian. Kung historian ka, you can never escape the name Jesus. Ang ating Panginoong Jesus, hinati niya ang history sa entire world. May tinatawag tayong AD or BC, Anno Domini, or before Christ. Hinati niya ito. Siya lamang ang tinatawag na humati ng history ng buong daigdig. Kung titingnan po natin ang tinatawag na sa buong daigdig, pag sumulat tayo ng mga memo, sumulat tayo ng mga notes, sumulat tayo sa mga cheque, o kahit sa cellphones, ang nakadate na nilalagay natin doon, ang calendar date, ay pumupoint sa death and resurrection ni Jesus. Wala ka na Buddha, wala ka na Muhammad, kung hindi sa Panginoong Jesus nakapoint ang death and resurrection niya. Kaya sa Kanya po, nakasunod ang lahat ng bagay. He never wrote a book. Hindi sumulat ng libro. Sumulat lamang siya sa lupa. Minsan, recorded in the Bible. Pero, ang sabi ng history, thousands of libraries in the entire world was written for Him. His life and His teachings.
He never studied, hindi siya nakapag-aral. Pero thousands upon thousands of seminaries and schools in the entire world was named after him. He never built an army, yet thousands of people are willing to die for him. Nag-iwan lamang siya ng gabungkos ng mga disciple. Yet sa panahon natin ngayon, mayroong 8.3 billion people living in this entire world. 32% of the population naniniwala kay Jesus. And they were Christians. Sa panahon natin sa ngayon. At naniniwala po ako sa darating pong panahon, mag-i-increase ang number ng mga ito. Praise the Lord. He was never a musician. Pero hundreds and thousands of operas and songs were written for him. Naniniwala ako sa Panginoong Jesus because He is alive. He is alive. Sige, isang best clap offering para sa Kanya. He deserves it. Hallelujah. Praise God. Sa ngayon po, ang nais ko lamang i-share sa atin ay ang tinasabi kong Jesus, my healer. He is my healer. At ang magiging healer niya hindi nagbabago. Ang sabi po ng Acts chapter 10, verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth, and He went around anointed by the Holy Spirit and with power. And He went around doing good, healing all manners of sickness and disease, and those who were oppressed of the devil, because God was with Him. God was with Him. Hindi siya nagbabago. Sabi nga ng Hebrews 13:8, Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, hindi siya nagbago kahit kailan. Siya pa rin ang dakilang manggagamot. Kanina po pinapaandar natin yung video, pero hindi gumana yung sound system. Alam nyo yung kapatid na yun, ikukwento ko na, para uunahan ko na sila. Yung kapatid na yun ay sinabi ng JBL na lulusaw ng buto. Nilabas na ng JBL sapagkat hindi nila kayang gamutin. Nung nilabas sa JBL at ang kanyang tiyahin ay kapatid natin sa Panginoon. Sinabi sa kanya tungkol sa church at sa kanya na si Jesus is the healer. Dinala sa church. Pagdating sa church, kinausap ko, nakahiga siya. Pinilit niyang tumayo. Sabi ko, wag na. Okay lang, nakahiga ka. Sabi, hindi po, tatayo ako. Uupo ako, sabi niya. Kinausap ko, sinare ko sa kanyang salvation. Just salvation. Ang kaligtasan lang ang sinare ko sa kanya. Sapagkat sa salvation ay kasama ron ang healing. Pagkatapos kong i-share at patanggapin siya, hinahawakan siya ng kanyang mga kapatid. Sabi niya, mainit, bitawan ninyo ako. Mainit, lilipit sa kabila. Yung kabila naman, sasaluhin siya. Dahil natural na inaalalayan siya. Pagdating sa kabila, sabi niya, mainit, bitawan niyo ako. Yung sa kabila naman, sasaluhin siya. Bandang huli, salo ng salo, nainis yung kapatid. Hindi na siya lumalakad. Biglang tumayo. Sabi niya, sinabi ko nang mainit eh. Tapos sabi ko, you see, nakatayo ka ngayon. Nagulat siya, nakita niya, sabi, oo nga. Sabi ko, lumakad ka. Sige, try mo, dahan-dahan. Lumakad siya, isa, dalawang step, biglang nagtatakbo. Nagulat ako, mga kapatid sa church, akala ay possessed of deliverance, isinara kagad ang pinto, pero nag-iikot siya sa church, nagtatakbo siya, tinataas niya ang kanyang kamay.
At ngayon, siya yung nakikita natin dyan. Hindi ko alam kung mamaya tatakbo para marinig natin ang kanyang testimony. Hindi siya nagbabago. Ang Panginoon ay hindi nagbabago ngayon, kahapon at kailanman. He is the same. He is willing to heal you. Naalala ko yung sinasabi ng Bible na merong lalaki nung si Jesus ay bumaba mula sa bundok. At merong isang lalaking ketongin mula ulo hanggang talampakan. Ketongin siya. At nung nakita niya si Jesus, nagmadali siya nagtatakbo at lumuhod sa harapan ni Jesus. At kasama ng Panginoon ng napakaraming tao because it was His popularity. The day of His popularity. Nagtambakan ng mga tao kay Jesus. Subalit ang tao ito yung nagsabi na, Panginoon, I know, if you are willing, you can make me clean. Ganon din tayo. Pinagdududahan natin ang kabutihan ng Diyos. Sinasabi natin, Lord, if you are willing, kayang-kaya mo akong pagalingin. At kung minsan naman, nagdududa tayo sa mga bagay-bagay na kabutihan ng Panginoon, iniisip natin na para sa kanila yan, hindi para sa akin. Alam niyo, sabi ng Bible, ng James chapter 1, verse 5, that God gives generously without finding fault. Hindi siya naghahanap ng kamalian natin. Tutugunin niya ang lahat ng pangangailangan natin. He gives generously without finding fault. At sinasabi natin, I know that if only you are willing, you can make me clean. Bakit sinasabi natin yon? Sapagkat alam natin that there is nothing impossible for God to do. Lamang pinagdududahan natin ang kagustuhan at pag-ibig ng Diyos. God is very much willing. Ang sabi nga ng 3 John 2, Beloved, I wish above all things that you will prosper, be in health, as thy soul prospers. I wish above all things, ang top priority ng Panginoon, ikaw ay lumusog, magkaroon ng ayos na kalusugan, ang lahat ng pangailangan mo ay nakukuha mo, as your soul prospers. Habang lumalago ang iyong kaluluwa, susunod doon ang kagalingan at ang financial blessings. Ang pagkakamali natin, inuuna natin ang financial blessings. Pero ang sabi ng Panginoon, I wish above all things, sa kabila ng Panginoon, nagkikreate ng universe. Nandyan siya gumagawa ng maraming stars, pero ang kanyang top priority ay walang iba, kundi ang kagalingan mo. Ang iyong pagunlad, habang iyong kaluluwa ay lumalago. At ang sabi ng Panginoong Jesus, nung sinabi ng lalaki na yun, Lord, I know, if you are willing, you can make me clean. Ang sabi ng Bible, Jesus stretched forth His hands. Inawat niya yung lalaki. At ang sabi niya, I am willing. Gustong-gusto ko. Be thou clean. And immediately, nawala ang leprosy sa kanyang entire body. Stretch forth your hand. Inawat na Jesus. At sinabi niyang, I am willing. Kung minsan, nais ng Panginoon ilagay natin sa ating mouth ang ating mga nire-request. Hindi natin nilalagay sa ating bibig. Naalala ko si Bartimaeus. Alam natin si Bartimaeus, ang story ni Bartimaeus sa blind man. Nung narinig niya dumarating si Jesus, at nalaman niya si Jesus ang dumarating, bagamat siya'y blind, sumigaw siya, sabi niya, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Tapos ang sabi ng mga taong nakapaligid sa kanya, tumahimik ka, huwag kang maingay, sapagkat parating si Jesus at napakarami ng mga taong umiikot kay Jesus. Sabi ni Bartimaeus, he shouted all the more,
lalo na nilakas ang sigaw niya, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Maraming pangalang Jesus noong araw na yon. Pero nung sinasabi niya, Jesus, thou son of David, alam na Jesus na siya ang tinatawag ni Bartimaeus. Ang nakamamanga kay Bartimaeus, he was blind, bulag. Narito mga religious leaders, narito mga Pharisees, hindi sila mga bulag, and yet hindi nila nakikita kung sino si Jesus. Pero ito'y bulag. And yet sa kabila ng kanyang pagkabulag, kilala niya kung sino si Jesus. Kaya sumigaw siya, Jesus, thou son of David, have mercy on me. At tinawag siya ng Panginoon. At paglapit niya kay Jesus, tinanggal niya ang kanyang balaban. Dahil ang mga bulag may balabal, para pag nakasuot sa kanyang balabal, alam mong bulag siya. Iingatan mo siya sa paglakad. Pero tinanggal niya ang kanyang balaban. Alam niya na kapag narinig siya, anuman ang hilingin niya, ibibigay sa kanya. Tayo ba ganon? Ilan sa atin ang humihiling, and yet nagdududa na tatanggap sa Panginoon? Sinabi ng Panginoong Jesus, you may ask me for anything in my name and I will do it. You may ask me for anything in my name and I will do it. Gagawin ko yun. At ang sabi ng Bible, for everyone who asks, receives. Everyone who asks. Alam natin na pag may hinihingi tayo sa Panginoon, kung minsan, ang sagot niya ay yes. Ibibigay ko sa iyo. Kung minsan naman, ang tugon ng Panginoon is, not now, but I will give it to you later. At meron naman sagot ang Panginoon na no. Pero hindi ibig sabihin no, that's point no. Ibig sabihin nun, no, I have something better for you. May ibibigay ko sa iyo na higit pa sa hinihingi mo, sapagkat for everyone who asks, receives. Pero kinakatamaran natin dumaing sa Panginoong Jesus. Everyone who asks. Sinabi ng Panginoong Jesus, in that day you will not ask me anything. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you ask in my name, that will I do, so that the Father may be glorified through the Son, and that you will have your joy complete. Hindi po masarap pag tinugon kayo ng Panginoon? Kaya sinasabi, you will have your joy complete. Mahal tayo ni Jesus. Pinagdududahan natin ang pag-ibig niya. Isang bagay na dapat nating pakalimiin. Another thing na dapat nating gawin sa Panginoong Jesus, when we reach out to Him, we must reach to Him in faith. Kagaya na sinasabi na may isang babae na inaagasan ng dugo for 12 long years. Nung nalaman niya patungkol kay Jesus, nagsumikap siyang abutin ang laylayan ng damit ni Jesus. Ang babaeng ito ay dating mayaman, alta de ciudad, kilala sa lipunan, dahil for 12 long years, hindi ka tatagal. Dahil ang sabi ng Bible, naubos ang yaman niya. Naubos ang yaman niya, but instead of getting better, she grew worse under the care of many doctors. Naghirap ang babaeng ito hanggang sa dumating ang punto na lahat ng yaman niya naipambili para pagpapagamot niya, at sa oras na yon, ang babaeng ito ay nakatira na lang sa lansangan. Hindi na nakapagpapalit ng damit. Ang pasador na nakalagay sa kanya ay hindi na napapalitan. Ang sangsang ng amoy, pinandidirihan ng mga tao, patpatin dahil sa kakulangan ng mga pagkain. Nung narinig niya na darating niya si Jesus, nandyan si Jesus, sinamantala niya, lumapit siya at pumunta, tinatapakan ng damit niya, sinisipa siya ng mga tao dahil mabaho siya. Pero pinipilit niya kabutin si Jesus. Hindi niya inaalintana ang sipa ng mga tao. Hindi niya inaalintana ang paghamak sa kanya.
Sinasabi ng tao, ang baho mo, malis ka riyan. Pinilit niya. Hindi niya iniintindi sinasabi ng mga tao sa kanya. Nagkataong si Jairo, ang anak niya mamamatay. Nakiusap sa Panginoong Jesus. At habang nag-uusap si Jesus at si Jairo, sinamantala niya ang pagkakataong makalapit kay Jesus. At nung oras na paalis na si Jesus, kasama si Jairo, nahawakan niya ang laylay ng damit. Hindi siya nangangarap na hawakan ng Panginoong Jesus dahil natatakot siya sa kanyang kalagayan. Subalit nung nahawakan niya ang laylay ng kanyang damit, ang sabi ng Bible, she was freed. Alam niya na gumaling siya. Alam niya na nawala ang bagay na nasa sa kanya, ang pag-agas ng kanyang dugo. Ang pasadok na nilalagay niya, na punong-puno ng dugo, ito niya. Para bayaran ang lahat ng bagay na napakadali natin puntahan. Ayain mo sa simbahan, tinatamad. Pero ayain mo sa mga tahanang nagbibigyan ng panandali ang aliw. Madalis mo pumunta. Ang mga lugar na sumisira ng pamilya, ang mga lugar na punong-puno ng kamunduhan, ang mga sugalan, napakabilis natin pumunta. Ang kanyang puso, kinaligaw ng sibat. Dahil sabi ng Bible in Galatians chapter 5:19, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman, kanimarin-marin na pamumuhay, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkakampi-kampi, pagkapuot, paninibugho, pagsiselos, pagkainggit, paninibugho, paglalasing, at walang taros na pagsasaya. Sabi ni Apostol Pablo, binabalaan ko kayo. Hindi makapapasok sa pinto ng langit ang mga taong gumagawa nito. Higit sa lahat, ang kanyang katawan na hindi gumawa ng anumang kasalanan. Kinalagkad sa gitna ng init ng araw, balot ng pawis, balot ng alikabok, balot ng mga dura ng mga tao na naiinis sa kanya, at balot ng dugo na umaaga sa kanyang katawan. Hindi gumawa ng kasalanan, pero ibinilad sa gitna ng init ng araw, hubot-hubad na kinakalagkad ng mga Roman soldiers. Bakit? Sapagkat sa bawat kasalanang ginagawa natin, ay may kakambal itong kahihiyan. Sinalo ni Jesus ang kahihiyan na para sa akin, para sa iyo, para sa atin. Ang lahat ng parusa ay tinanggap ng ating Panginoong Jesus. At sa akin pong pagtatapos, sa krus ng Kalbaryo ay may dalawang kriminal na ipinako na kanyang kasama. Ang isang kriminal ay alok ng hamon at paghamak. At ang sabi niya, if you are the Son of God, make a miracles. Save yourself and save us. Kung ikaw ay anak ng Diyos, gumawa ka ng himala. Iligtas mo yung sarili, iligtas mo na rin kami. Gumawa ka ng himala. Ang bingi nakarinig. Ang pipi nagsalita. Ang bulag ay nakakita.
Ang may sakit ay gumaling. Ang lumpon lumakad. Ang patay ay muling nabuhay. Kung ikaw ay anak ng Diyos, gumawa ka ng himala. Iligtas mo yung sarili at idamay mo na rin kami. Ito ang request ng isang lalaki. Subalit ang Panginoong Jesus ay hindi kumikibo. Ugali ng Panginoong Jesus na kung siya ay hinahamak at para lamang sukatin tayo ng pagka-Diyos. Ito pinapatuloy. Subalit sa isang banda, nandun na isang lalaki. At ang sabi ng lalaking ito, wala ka bang takot sa Diyos? We are both criminals. And we deserve all these things. Lahat ito'y dapat tanggapin lang natin. Dahil parehas tayong criminal. Yet this man, he does nothing wrong. Wala siyang ginawang mali. Tayong dalawa, may mga ni-rape tayo. May mga pinatay tayo. May mga pinagsamantalan tayo sa kanyang kahinaan. May mga ninakaw tayo. Sari-saring uri ang ating mga ginagawa. At tayong dalawa'y sumusubaybay sa taong ito. Habang nangangara siya, nakikinig din tayo. Inobserbahan natin ang kanyang buhay. Tinignan natin. Wala tayong nakitang mali. Wala siyang ginawang mali. Kahit na isang mali, wala kang makikita sa kanya. At kaharap tayo ng challenge ng mga tao. Nung sinabi ang, can any one of you prove me guilty of sin? Wala nang nakakibot. Kaharap tayo, hindi ba? Pagkatapos sabi niya, Jesus, alam ko hindi mo ito katapusan. At pagkatapos mo rito, pupunta ka sa iyong kaharian. Pagdating mo sa iyong kaharian, sana maalaala mo na may isang kriminal na naniniwala rin sa iyo. Kahit na 2 segundo, 4 na segundo, o kahit sabihin mo ng 10 segundo the most, sana'y maalala mo na may kriminal na naniniwala rin sa'yo. Ang Panginoong Jesus sa kabila ng hirap na magsalita ay sinabi niya, tunay na sinasabi ko sa'yo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi alam na lalaki ang kanyang nire-request. Hindi niya alam kung anong hinihiling niya. Ang sinasabi lang niya ay, sana maalala mo. Sana maalala mo. Hindi niya akalain ang simpleng request ay magdadala sa kanya sa kaligtasan. At sa oras na yun, tumanggap siya ng kaligtasan na hindi niya inaasahan. Tumayo po tayong lahat. Kapatid, marahil ngayon mo lamang narinig ang bagay na to. At nais mong maranasan ang bagong buhay. Narito si Jesus at nakahanda siyang tanggapin ka. Lumapit ka lamang sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Sa oras na ito, inaanyayahan kita
huwag kang mahiya. Maaaring iniisip mo, nag-iisa lang ako, o dalawa lang kami, o tatlo lang kami. Si Billy Graham ay halos nag-iisa nung lumapit siya sa altar ko. Sige kapatid, huwag kang mahiya. Kung nais mo tanggapin si Jesus at nais mo magkaroon ng bagong buhay, lumapit ka lamang sa Kanya. Kapatid, gusto kong maintindihan mo, binayaran ni Jesus sa cross ng Kalbaryo ang lahat ng bagay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. At ayaw niyang ikaw ay mapahamak. Sinabi ng Panginoong Jesus, ang sino mang lalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Hindi reliyon ang kailangan natin. Si Jesus ang kailangan natin. Kung meron kang sakit na meron mo, sabihin mo sa Kanya, ulitin mo. Si Jesus ay very much willing to heal. Mananalangin po tayo ng simpleng panalangin. Ito ay pagtanggap sa Panginoong Jesus, hindi sa paghihiyo. Pagkatapos nito, ay mararanasan ang buhay na walang hanggan. Itaas natin ating dalawang kamay sa ating Panginoong Jesus at sumunod lamang tayo sa panalangin ito. Yumuko tayo pumikit. Panginoong Jesus, sa oras na ito, nagpapasalamat ako sa iyo. Maraming salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Pakalinisin ang aking puso ng iyong makapangyarihang dugo. Panginoon, maghahali ka sa akin. Kinikilala kita sa aking damdamin, sa aking mga nasahin. Panginoon, maraming salamat. Iligtas mo po ako sa iyong pagpapatawad. Salamat sa karapatan na maging anak ng Diyos. Isulat mo po ngayon ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ako na lamang po mananalangin. Dakilang Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, itinataas ko sa iyo ang babae at lalaki na ngayon ay nagsusuko ng kanilang buhay sa iyong harapan. Itinadalangin kong katagpuin mo ang lahat ng kanilang pangailangan beginning today. At katagpuin mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga suliranin. Ipatama mo sa kanila iyong katotohanan at ang iyong dakilang pag-ibig. Palibutan mo sila ng iyong mga anghel at huwag mo po silang pababayaan. Hinihiling ko ang banal na sa oras na iyong pagbabalik ay makasama ko aking mga kapatid. Mamaya po, may mga Bibles tayong pinamimigay. Kumuha kayo mamaya sa mga kapatid natin. Sapagkat may hinanda tayong Bible sa ating mga kasama. Iyon po ay para sa inyo. Kung kaya niyong basahin ang 4 na libro, Matthew,
Mark, Luke, John. Magsimula lang kayo rito. Sapagkat ang apat na ito'y si Jesus ay pinakikilala. Lamang ay magkakaiba ng tinatawag na emphasis. Si Matthew is the coming king. Si Mark is the servant. Si Luke, he was a pure man, 100% man. But si John, ipinakikilala niya si Jesus bilang anak ng Diyos. Praise the Lord. At kung meron kayong mga pangailangan, may sakit karamdaman kayo, at nais nyo ipag-pray over kayo, manatili po kayo sa oras na to, at ipagpe-pray kayo ng ating mga kapatid. Kung meron kayong iniis na pangailangan, sabihin nyo kay Jesus, He is very much willing to heal you. Hallelujah. Praise the Lord. Itaas nyo lang mga kamay ninyo na nangangailangan ng kagalingan to touch their lives. Marami pong salamat. Ipadama mo sa kanila ang katotohanan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po kayong naisip pag-pray, manatili po kayo pupuntahan kayo ng ating mga kapatid at ipag-pray po kayo. Sige po, manatili na lamang kayo kung naisip pag-pray. Hallelujah. Maraming salamat. God bless you.
ito ang pinalaya ng ating Panginoon. Amen! Amen! Sige po, lahat ay sumiko ng hallelujah! Hallelujah! Malaya, 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 malaya. At Diyos sa buhay ko, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya.
siyang magpala sa kanilang mga buhay. Dahil nagtatanim sila, Lord, ng pagpapala, nananampalataya sila sa iyo. At naniniwala sila sa iyo, Panginoon, na kayo ang Diyos na magpala sa kanilang mga buhay. At ang bawat naniniwala sa iyo, Panginoon, kailanman na hindi mapapahiya. Ang kagalingan na matatanggap nila, kapayapaan, kasaganahan, maging ang kanilang family relations, especially, O God, ang kanilang spiritual na relasyon sa iyo, O God. At ang mga pangako mo, Panginoon, ay patuloy namin hawak, Panginoon, ang sinabi mo. Buhat sa langit, ang kayamanang hindi mabubos, ay ibibigay ko sa iyo ang kayayanan. At ano man ang iyong kailangan ay aking ipagkakaloob sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng nalingkod na finances, Lord, upang magpatuloy ang gawain mo sa iyong templo at marami pang kaluluwa ang maabot patungo sa iyo. Marami pong salamat, liwalhati ang iyong pangalan. Salamat po in Jesus' name, Amen. Gayon din po aming pinapanalaya sa iyo, God, ang prayer box na ito. God, naniniwala ang bawat tao na nagpulog ng prayer request na ito. At alam mo ang laman ng kanilang mga puso. God, ang kanilang kahilingan, kagalingan, proteksyon. You, O God, salamat kong marami at ang kanilang kahilingan, Panginoon, ay kanilang matatanggap kung ito'y kalooban mo. At kung hindi man matatanggap, marahil sila'y nag-alinlangan sa kanilang paghingi. Kung humingi sa Panginoon, manalig na ito'y matatanggap. Huwag mag-alinlangan na kagaya ng alon sa dagat na inaagos lamang sa dalampasigan. Salamat po, Panginoon, ang kalooban mo ang siyang mangyari na makakatanggap sila. At kung hindi man matanggap ang kanilang mga kahilingan, marahil, Lord, ang tamang panahon, sa tamang oras, ang kalooban mo ang siyang mangyari. Lord, nilulahati namin ang iyong pangalan at pinapasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ibabaw ng mga puno ng mga bulaklak, sa hilig ng buwang nagmamasid, ang aking nakita sa gitna ng madilim na paligid, dalawang puso nagtatanong. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Paano ko nga ba makukuha ang pagmamahal mo? Pagmamahal na nais kong matamo. Pagmamahal na hinahanap ng puso kong ito. Pagmamahal na magbubuo ng aking pagkatao. Ito ang sinabi sa akin ng mundo. Para daw tanggapin nila ako, dapat daw sabay ako sa uso, mga damit ko laging bago, mga presyo ko maabot ng libo-libo, dahil ang suit mo, yan ang halaga mo. At kahit mga hindi ko kailangan, ay bibilin ko pa din, dahil lang ang gusto ko sa kanila ako'y maging in. Dapat daw, ako'y matalino, walang pagsama-pasang awa lang sa aking mga grado. Dahil walang silbi ang mga mahihina ang ulo. At kahit masakit mong isipin, ikakahiya ka ng mismong magulang mo dahil tanggap ka lang nila. Pag may nagawa kang maganda, ganito ba talaga ang pamilya? Si Inday ngayon ay may iba na at kami magkakapatid sa bahay, laging gera. Dagdag pa sa akin ng mundo. Dapat ako daw ay may bisyo, alak, drogas, garilyo. Hindi doon, hindi dito. Nawawalang pansamantala ang mga problema ko. Ito daw, ang mga bagay na pag ginawa ko. Pasok ako sa kanilang grupo. Sabi din nila, ito daw ang mga bagay na pag ginawa ko ay sasayaw ko, pero bakit hanggang ngayon ramdam ko ang butas sa puso ko? Oo nga pala, ang sabi din nila, dapat ako daw ay may nobyo dahil siya daw magmamahal sa'yo, pero tanong ko lang, mahal, bakit iniwan mo ako? Iniisip ko tuloy, saan ba ako nagkulang sa'yo? Lahat naman ay ibinigay ko, buong buo. Nakalimutan ko na palang magtira para sa sarili ko. Kaya ngayon, ako'y gulong-gulo. Ano nga ba talaga
ang pag-ibig na totoo. Ako siya lang nagtanong. Isang tanong na marami nagtakang tumuklas. Iba't ibang lahi, iba't ibang siglo at iba't ibang oras. Tanong na hindi kayang sagutin ng tatlong kulay pulang rosas, katulad mo. Nais din nilang masumpungan na sagot. Nais din nilang kumula sa mapagpalarang reyas mula sa karamdamang isang bata ng tunay na pag-ibig lamang ang lunas. Minsan ang nasumpungan, hatid mong ganda. Subalit, kahulugan mo'y tila naglaho na. Sabihin mong muli na di ako nag-iisa, na di dapat mangamba na ang laban ay tapos na. Subalit, ang utak mong ko'y puno ng pagdududa, ang puso ko'y nangangamba. Nasaan ka? Muli kang magpakilala. Pinili kong mawala sa mga payo mo kung kaya napahamak sa mga kilos ko. Ahatak ako sa gusto ng mundo, humintong makinig dyan sa tinig mo. Nayaang manakawan, pahingan yung muli ng matamis na handog ng pananalapi. Pakikipag-usap sa'yo'y kinatabaran, ang paglilingkod ay kinasawaan. Napagod akong magsilbi sa'yo dahil nalimutan ko dahilan bakit gagawin ko ito. Ngunit hindi makayanang tuluyang magpalayo. Maaari ko bang aminin na hindi ka na kasi akilakbayin. Ayoko na makinig sa kasinungalingan na hindi kita kailangan dito sa aking buhay. Ngayon, ako'y kulang at nais mabuo hindi ng ibang bagay kundi ng iyong puso. Sagipin mo ako mula sa mga takot ko. Alam kong ikaw lang maghihinahon dito sa damdamin ko. Tinangkang kumanap na papalit sa'yo. Subalit, naiwang bigo sa paghatili ng pwesto mo. Muli mong ipaintindi ang kasapatan mo nang hindi na maghanap ng iluluklok dito sa puso ko. Sa oras na to, hayaan mo magpakilala ako. Hindi ako ngayon normal na romantiko, hindi mo lang rosas ang ibibigay ko, subalit, hayaan mo na ako'y magdilig. Itidilig ko ay pulang mas malapot pa sa tubig, yun ang tunay na pag-ibig. Hindi tsokolate o hora ng himig, hindi simpleng pagsundo o ordinaryong paghatid, hindi kumusta o kumain ka na, hindi simpleng pagkarga ng iyong mga gamit, hindi ang oo mo ang aking ipipilit. Dahil maghihintay ako, at maghihintay ako magpapakilala sa'yo. Uulitin ko, magpapakilala ako. Ako, ang tunay na pag-ibig. Hindi lang kita susunduin o hihatin dahil kasama mo ako sa bawat segundong pumipintig. Hindi lang ang iyong mga gamit, hindi lang ang iyong mga gamit dahil kakargayin kita sa ang sulok man ng daigdig. Dahil nais ko marinig ang iyong himig at kung bakit nag-iikaw sa iyong tinig. Darating ako sa oras na ako yung tawagan. Tirik man ng araw o malakas ang ulan, dumating man ang bagyo sa silangan, darating ako. Darating ako para pakalmay ng mga bagyo mo at kailanman huwag mong kakalimutan ng mga sasabihin ko. Kahit ang mga problema mo ay silaki ng barko, tandaan mo, ako ang gumawa ng karagatang nilalangoy nito. Kung mapagdaraanan mo ay silaki ng bundok, tandaan mo, hinarap ko na ang bundok na magliligtas sa'yo. Tinila ang mga malalakas na hangin na gumugulo sa isipan mo, sa maingay mong buhay. Oo, narito ako, magpapakilala sa'yo. Rumagasa ang mga taong hindi nakakakita ng iyong halaga. Dumagsama sila, mangutyaman sila, tawanan ka man nila dahil para sa akin, ika'y prinsipe at prinsesa. Ikaw, oo ikaw, ikaw ang pinakamainam ko lingga dahilan kung bakit kalawakan na nilikha. Mahalaga ka, mahalaga ka sa mata ng isang tunay na nagmamahal. Hindi mo kailangan magpakabanal. Dahil bago mo pasundin ang magagandang asal, minahal na kita. Patuloy akong magmamahal. Sa pagsubok mo ng buhay mo, ako'y kampenadong itatanghal. Muli mong ibalik ang naghihingalo ng pag-ibig na di na maagaw ng saya at kilig. Maging karamdaman man o sakit, hindi ka na ipapapalit sa karangyaan at ang mga bagay na pumapaligid dito sa aking puso nais pumating. Muli mong iparanas na ikaw ang lunas. Tandarian ka lagi at hindi
lahat. Sinubukan mong gumalaw sa sarili kong kalakasan. Todo ang pinairal sa nais kong makamtan. Huminto, lumayo, nagkulang ang tulad ko. Ngunit, heto ka't hindi nagbabago sa patuloyo mo. Tamang patunayan upang mahalin mo. Ilalahad ko na ang mga plano ko sa buhay mo. Planong hindi mo pa nakikita, lugar na hindi mo pa napupuntahan, at ligayang hindi mo pa nararanasan. Plano magsalba sa'yo sa magulo mong musika, plano magdadala sa'yo sa kabilang banda, plano magpapatuloy sa'yo kahit madapa ka pa, plano magtatayo sa'yo kahit pagod ka na. Hawakan mo ang mga kamay ko at hayaan mong dalhin kita sa dulo. Hayaan mo ako umupo sa manibela ng buhay mo. Ito ang mga pangakong hindi sinabi sa dumarang hangin. Hindi lang ito pangako na napapako sa sugatang mong damdamin. Ito'y pangakong inilatag kong hangarin. Sa pagpunta mo pa lamang sa lugar na ito, nakita na kita mula sa malayo. Sa bawat pagambang mo ay paglukso mong pusong panalo. Umaawit, kumakanta sa totoong ritmo, sumasayaw sa totoong tono. Kahit pausan ka pa sa iyong kinalalagyan, ang mahalaga, naririto ka na. At sisimulan ko na ang mga plano ko sa buhay mo. Planong makasama ka magpakailanman, ibigin ka ng walang hanggan, at ilipad ka sa alapag ng tunay kong nararamdaman. Tama na ang mga sala nagkukulong sa'yo. Tama na ang mga res nagpapalukon sa puso mo. Dahil handa akong pagalingin ang mga damdamin mong pagod na sa maingay mong mundo. Para sa'yo. Para sa'yo. Narito ako. Patapos na akong mampa sa mga pakpak ng mga imong lumilipad sa asul na impapawid. Nagtakip silim sa ibabaw ng mga puno. Sa lilim ng buong nagmamasid, na pagmasdan nila na naroon ako, kasama mo ako sa madilim mong paligid. At sa tinig ng iyong aking narinig, hahulugan ang tunay na pag-ibig. Pag-ibig na hinahanap ko sa iba. Pag-ibig na hinahabol-habol ka. Pag-ibig na ako'y tanggap. Pag-ibig na ikaw ang lahat-lahat. Pag-ibig na nagpapatawad. Pag-ibig na anak sa iyong tawag. Pag-ibig na naiintindihan ako. Pag-ibig na nagkatawang tao. Pag-ibig na kumumpleto ng mundo ko. Pag-ibig na ireregalong pati langit para sa'yo. Pag-ibig na binubuhay ako. At pag-ibig na nananayari para sa'yo. The circumstances would change. I pray that the fear inside would flee.
Darkness rise to high.
tunay na ikaw ay nabuti sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat. At sa gabi nito, Diyos, ang dalangin po namin na to take up your throne, O God, in this earth, in our hearts, O God, sa aming mga pamilya, sa aming mga buhay, Lord, sa lahat ng bagay na meron sa amin. Be glorified and take the praise, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let us once again, let us give God the glory.
salamat, O God, muli, O Diyos. Sinamahan mo kami, O God. Lord, maraming salamat po, O God. Lord, at kinatagpo mo, O God, ang bawat anak mo na narito, O God, na nabigay ng panahon sa iyo. Panginoon, salamat po. At patuloy, Panginoon, na maranasan namin, Lord, ang kalapitan mo. Lord, we want to thrive in you, O God, because apart from you, we can do nothing, O God. Lord, maraming salamat, Lord, dahil ikaw ay sa amin at kami ay sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you, O God. We thank you, O God, sa katagumpayan ng gawain ito, Lord. Lord, inanagdaan mo, O God, na maging matagumpay ang gawain ito. Lord, maraming salamat, Lord. Dear Holy Spirit, Lord, na patuloy ka, O God, na kumikilos sa aming kalagitnaan. Lord, maraming salamat po, O God. At lahat ito ay para sa iyo. Ito ay regalo namin, O Diyos, para sa iyo, O God. Purihin na sa maiklang ng lahat ng mga anak ko ito. Maraming salamat, Lord. Aside declare, O God, yung love and mercy and grace, O God. I declare, O God, Lord, yung grace, O God, Lord, salvation, Lord, and deliverance, O God. Lord, continue, O God. Let there be, O God, Lord, financial breakthrough, O God. Lord, bless your people, O God. In all, O God, aspects in their lives, O God. Continue to bless them, O God, with peace, O God. Unity and harmony, O God, among us, O God. Lord, bless your people. Bless us, O God, with victory, O God, in our Christian life. Bless us, O God, Lord, at patuloy kang manahan, O God. Lord, nakalapitan mo lamang ang inaasam namin, O God. Maraming salamat, O God, Lord, sa bawat anak mo na nagbigay ng panahon sa iyo.